the name of the King of Spain, anyone who raises his voice in favor of the criminal will also be executed. Ang panahon ng patriarka sa Pilipinas ay patapos na. Consumatum est! Fuego! Kalayaan mo at kalayaan ko ang kayamanan nitong bayan ko. Kalayaan mo at kalayaan ko ang kayamanan nitong bayan ko. Tanggapin ang hamon. Buhay mo man nang siyang nakataya. Walang abot kapag nakahiga. Sumanungan sa alon, kahit panulat ng baon. Ready! Load! Hey! Consumatum est! Fuego! Teka, bakit nga ba nangyari ang lahat ng ito? Pasyano, tawagin mo ang komadrona. Isang tahimik na madaling araw noong ika-19 ng Hunyo, taong 1861 ay napuno ng ingay ang aming bahay sa bayan ng Calamba, Laguna kung saan ako pinanganak. Ako nga pala si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonga, ang binatang Filipino na ginamit ang kanyang pagsulat upang gisingin ang natutulog na damdamin ng mga Pilipino ngayong panahon ng Kastila. 3 taong gulang pa lamang ako. Ang aking ina ang siyang nagsilbing aking guro sa pagbabasa ng alpabetong Pilipino, Espanyol at Ingles. Natatandaan ko rin kung gaano ako laging kasabik tuwing nagkwekwento siya ng mga alamat na talagang nagbibigay sa akin ng mga aral. Hinding-hindi ko malilimutan ang tungkol sa alamat ng gamu-gamu sapagkat dito nakintil sa aking utak ang kahalagahan ng pakikinig sa mga payo ng mas nakatatanda, lalo na ng aking mga magulang upang makaiwas sa kapamakan. Lumipas ang ilang buwan at taon, nakakilala pa ako ng iba't ibang mga guro upang mas lalo akong maging bihasa sa iba't ibang larangan. Isa na dito si Maestro Celestino na nagturo sa aking magbasa, magsulat at higit sa lahat ay ang matematika. Samantalang sa tulong ni Maestro Lucas Padua, nagkaroon ako ng ideya sa wikang Latin at Espanyol. Nagkaroon din ako ng guro sa sining. Sa aking pagkakaalala, ito ay si Maestro Monroy na nagturo sa pagpapahalaga sa sining. Ngunit sa kabila ng aking karunungan ay hindi ko pa rin maiwasan ang makutya dahil sa aking pisikal na pangangatawan. Kaya naman mas lalo kong pinag-igihan ang aking edukasyon. Lumaki rin ako na mayroong inang may matibay na pananalig sa relihiyong Katoliko. Ayon sa mga nakapaligid sa akin, ay bukod tangi na akong pinagpala ng karunungan at kasipagan. Kaya naman sa edad na 5 ay natuto na akong magdasal at sa murang edad ay hilig ko na lang sumama sa mga nobena at prosesyon. Walang awa nilang hinatak ang aking ina palabas sa aming tahanan. Kasama ang mga gwardiya sibil, pinaglakad at pinahirapan siya mula Calamba hanggang Santa Cruz at naipit sa kulungan ng 2 taon. Ito ay dahil lamang sa pagbibintang ng aking tiyahin na asawa ni Tio Jose upang maiwasan ang gulong kanyang maaaring kaharapin dahil sa kanyang pangangaliwa. Noong 10 ng Hunyo,
taong 1872, sinamahan ako ng aking kapatid na si Pasiano patungo sa Maynila. Doon ay nagbabaka sakali kaming ako'y makapasok sa Universidad ng Ateneo. Dahil sa ako'y nahuli na sa itinalagang araw ng rehistrasyon at mukha akong sakitin at patpatin, ako ay hindi na sana tatanggapin, ngunit nang dahil kay Manuel Ceres Burgos na nagwika kay Padre Magin ng "Paumanhin po, Padre Magin," ngunit nakakasiguro akong mahusay na mag-aaral itong si Jose at naniniwala akong magdudulot siya ng magandang reputasyon sa paaralang ito. Kaya naman, nararapat natin siyang tanggapin rito, ika niya. Kung kaya, ako ay natanggap sa Ateneo. Hindi naging madali ang mga unang taon ko sa paaralang ito. Lubos kong pinaghirapang makamit ang mataas na grado sa kursong Bachelor ng Artes na aking kinuha. Ika-20 taon ng Marso taong 1877, sa wakas ay dumating na rin ang araw ng aking pagtatapos. Natanggap ko ang pinakamataas na parangal. Natanggap ko ang Medalya de Oro o Gold Medal, kung saan ito ay isang pagkilala mula sa paaralan na nagpapatunay ng tagumpay. Isang buwan ang lumipas matapos akong makapagtapos sa Ateneo. Ako ay nakapagdesisyon na kunin muna pansamantala ang kursong Pilosopiya at Literatura sa Universidad ng Santo Tomas. Ang pag-aaral ko dito ay tutol ang aking mahal na ina. Huwag mo nang payagan ang iyong anak na mag-aral sa Maynila sapagkat marami na siyang nalalaman. Ngunit mahal ko, hindi pwedeng dito na lang siya lagi sa bahay tuturuan. Puro ka ngunit. Ngunit hindi mo alam ang ulo ng anak mo konti na lamang malapit ng pugutin. Matanda na siya. Pwede nang masunod kung anong nais. Hayaan natin siyang magdesisyon. Matanda, pero anak natin to. Anak natin si Pepe. Dito lamang si Pepe. Pero, kung yun ang nais yan, kung yun ang makakabuti para sa kanya mga nais. Paano hahaba ang buhay ng anak natin kung dadalhin natin siya sa Maynila at doon natin siya hahayaang mabuhay mag-isa? Bakit tayo mabubuhay sa takot kung yung mismong anak mo nga yung lumalaban para sa inyo, para sa atin? Pero paano natin siya maprotektahan? Malayo ang Maynila. Matanda na siya. Alam na niya kung anong nais niya. Mahal ko, alam kong ginawa na natin ang lahat para kay Pepe. Ngayon hayaan natin, bigay natin ang suporto natin sa kanya. Sa pagkakataong ito, ginamit ko ang apelyedong Rizal upang hindi makaagaw ng pansin sa mga mata ng Espanyol sa aking papasukang universidad, sapagkat ako'y maaring pag-initan ng mga Espanyol dahil ang merkado ay apelyedo ng aking kapatid na si Pasiano na kilala ng otoridad bilang paboritong estudyante ni Padre Burgos. Makalipas ang 1 taon ko ng pag-aaral sa Pilosopiya at Literatura, ako ay lumipat sa pagkuha ng kursong medisina at ang nagtulak nito sa akin ay sa kadahilanan na ang aking ina ay may kondisyon na maaari siyang mabulag. Napagdesisyonan kong ipagpatuloy na lamang sa ibang bansa ang aking pag-aaral dahil aking nakita sa Universidad ng Santo Tomas ang diskriminasyon sa mga Pilipinong mag-aaral na katulad ko. Hindi ko na matitiis pa ang mga pang-aapi ng mga profesor at namumunuan. Bukod pa rito, gusto kong makita ang kultura, pamumuhay, lingwahe, paaralan, pamamahala, at mga batas sa ibang bansa. Higit na makakabuting ipagpatuloy ko sa ibang bansa ang aking pangarap na maging isang manggagamot at sa aking pagtigil sa Europa ay nagpapadala ako ng liham sa aking kapatid na si Manong Pasiano. Nais kong ipapatid ang aking pasasalamat sa iyong pagsuporta sa aking planong pag-alis. Iilan lamang kayong nakakaalam ng aking ninanais. Kung maaari, ipapatid mo sa ating mga magulang at sa aking minamahal na Leonor. Patawarin nila ako sa aking biglang paglisan. Hindi ko kailanman kakalimutan ang aking misyon. Ito ay magsisilbing aking paghahanda
upang makatulong sa pagpapalaya sa ating bansang inaapi at tinatapak-tapakan. Lubos na nagmamahal, Pepe. At gaya ng napagkasunduan, isinunod ko ang payo ng aking nakakatandang kapatid na si Pasiano. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa Universidad ng Central de Madrid. Kumuha ko ng 2 kurso, ang medisina at filosofiya at pagsulat. At taong 1885, nang makapagtapos ako ng pag-aaral sa Madrid, sa pagkakataong ito ay labis na nakakaramdam ako ng tuwa dahil sa wakas ay naging isa na akong ganap na manggagamot at napagtagumpayan ang ipinapangarap ng aking kapatid na si Pasiano. Nakalipas ang ilang buwan nang ako'y makapagtapos ng pag-aaral, napagpasyahan kong dumayong pumuntang Europa. Doon ko rin balak na isulat ang aking akdang Noli Me Tangere. Ang kabuluhan ng pagsulat ko ng akdang ito ay upang mabuksan ang mga mata ng mga Pilipino sa kansar ng lipunan na nangyayari sa bansa. Ito ay ang pananakop ng Kastila sa ating bansang Pilipinas. Ako ay nagtungo rin sa Germany upang mag-aral ng ophthalmolohiya. Doon, ako ay namasukan sa klinik bilang kahalili ni Dr. Schweger habang itinutuloy ko ang pagsusulat ng aking akda. Noong natapos ko nang isulat ang aking nobela, ay naghanap ako ng palibagan upang agad na ipakalat ang nilalaman ng aking akda. Noong Marso 1879 ay muli akong nakabalik sa Paris. Ito ang panahong ginugol ko ang karamihan ng aking oras upang ipagpatuloy ang pananaliksik at paglalagay ng anotasyon sa aklat ni Morga. At noong 1890 ay nailimig na ang aking edisyon na may anotasyon sa akdang Successos ni Morga. Pagkatapos kong manirahan sa Paris, ay napagpasyahan kong dumako sa Bruxelles dito sa Belgica. Ako'y naging abala sa pagsusulat ng El Filibusterismo. Ako rin ay nagsulat ng mga artikulo para sa La Solidaridad. Ilang buwan pa lamang na ako'y nagtungo sa Ghent, isang kilalang syudad, Universidad sa Belgica. Ang pamumuhay rito ay di hamak na mas mababa kumpara sa Brussels. Higit pa ron, ang halaga ng pagpapalimbag ay higit na mas mababa rito. Kaagad akong naghanap ng imprentahang may mababang singil upang mailimbag na ang El Filibusterismo. 18 ng Setyembre, taong 1871 nang matapos ang publikasyon ng aking akda. Nang makabalik sa Maynila ay nagpatawag agad ako ng isang pulong upang bumuo ng isang samahan na tinawag na La Liga Filipina. Ang mga kasamahan sa pagpupulong ay sina Andres Bonifacio, Juana Lopez at Teodoral Plata. Ang pangunahing layunin ng organisasyong ito ay maputol ang pang-aapi ng mga Kastila sa mga Pilipino. Noong 7 ng Hulyo taong 1892 ay nakatanggap ako ng sulat mula kay Gobernador General Despujol. Kaya naman, agad akong nagtungo sa kanyang opisina. Buenos dias, senor. I received this letter saying that you wanted to talk to me in private. Yes, I sent this letter because I want to know if you want to go back to Hong Kong. The price we asked. Wrote this under the pillow of your sister. This is Thomas Friars, a satire against the Dominican friars. I do not know where that came from. When we arrived in Manila, the inspector thoroughly checked our luggage. That's not ours. Silence! My nephew Ramon will take you to the Pitan. Take him away.
Ika-15 ng Hulyo taong 1872, nakarating ako sa dapitan. Ipinagkaloob ako kay Don Ricardo Carcinero E. Sanchez, ang komandante ng hukbong Espanyol sa lugar. Kasama ng pagbibigay na iyon ay isang sulat na ipinag-uutos sa gobernador na pitarihin ako sa kumbento ng mga Jesuita. Ang author ng mga subversibo, Don Tanere at Edwin. Ang dakilang herehe at filibusterismo, dakilang kaaway ng Espanya at Iglesia Katoliko ng Pilipinas. Yan ako siya. Pahihintulutan lang itang manatili sa kumpleto sa iilang kondisyon. Kung magbabalik loob ka sa Simbahang Katoliko, kung ikukumpisan mo lahat ang iyong mga kasalanan, at kung babawiin mo lahat ang iyong pambabatikos sa aming mga relihiyoso. Hindi ako pumayag sa mga kondisyon, kaya pansamantala akong tumira sa kuwartel na pinamumunuan ni Kapitan Carcinero, na aking naging kaibigan na rin kinalaunan. Sa kabila ng kaibahan ng dapitan sa nakasanayan kong kabihasnan, ay hindi ito naging hadlang. Sa halip na mawalan ng pag-asa, nagkaroon ako ng dedikasyon na tulungan ang aking kapwa Pilipino sa dapitan. Nilaan ko ang aking pamamalagi sa pagkakaroon ng mga ambag sa agham tulad ng pagkuha ng mga specimen para sa mga museo sa Europa at pag-aaral ng iba't ibang uri ng hayop at halaman. Bukod dito, naging bahagi rin ng aking paninirahan sa dapitan ang pagkakaroon ng pagtulong sa komunidad at paggagamot sa may mga sakit sa mata. Good day, Dr. Rizal. I am Josephine, and I would like to inquire about the health of my stepfather. Sa dapitan ko nakilala ang napakagandang pinipini na nagbigay sa akin ng magandang alaala. Siya ay isang magandang Irish na taga Hong Kong. Lumapit sa akin si Tio Valenzuela upang ako ay ikayating sumanib sa katipunan. Ngunit ako ay tumanggi sa kadahilanang naniniwala akong na hindi pa handa ang mga Pilipino sa madugong labanan at hindi sapat ang armas sa paglaban sa mga Espanyol. Father, narinig ko na may sekretong organisasyon na binubuo si Rizal upang labanan ng ating lahi. Nararapat lamang ng doktrina na lalaking yun sa lalong madaling panahon. Kailangan kong magmadali upang hindi maabutan ng himagsikan noon sapagkat delikado ang panahon na iyon. Ngunit ako'y huli na. Nakaalis na ang vapor patungong Espanya. Pagkalipas ng isang buwan, lula ng isang barkong Isla de Panay, ako'y tuloy patungong Espanya at nakausap si Don Pedro. Dito ka na lang sa Singapore, Jose. Hindi ako mapanatag sa mga natatanggap mong mga liham. Hindi ka dapat naniniwala lagi sa gobyerno. Dapat magtiwala ka rin sa sarili mo. Manalig na lamang tayo, Pedro. Magiging maayos din ang lahat. Hanapin niyo ang lalaking nagngangalang Jose Rizal. Dakipin niyo siya. Siya ang lalaking nagtatangka ng revolusyon laban sa Espanya. You're a criminal and you're under arrest. What are you talking about? I don't know those accusations that you have. Nakarating ang barko sa Barcelona
habang ako ay nakakulong sa isang kwarto ng barko. Pagkababa ng barko, ako'y agad na dinala nila sa presinto upang kilatisin. Umasa ako sa sinabi ni Despuhol na ako ay tutulungan niyang makabalik sa Maynila. Sa araw ding iyon, pinasakay ako sa Colon, isang barkong patungo sa Maynila. Ngunit sa aking pagtataka, masasama ang tingin sa akin ng mga taong naandoon at wala ning isang Pilipino ang nakita ko. Lahat ay mga militaryong Espanyol. Pagtungtong ng barko sa Maynila, agad na hinawakan ako ng mga Espanyol at dinala sa Fort Santiago upang ibalanggo ulit. Ilang araw na bilangguan, iniharap ako sa mga militar ng Espanya sa pangunguna ni Colonel Francisco Olive. Si Rizal ay kasabot ng katipunan. Ang kanyang mga larawan ay nasa lugar pulungan nila. Tama, si Rizal ang nangunguna sapagkat ang kanyang pangalan ang senyas ng organisasyon. Maaari kang pumili ng magtatanggol sa iyong pagpupulong. Pagkatapos ng pagpupulong na iyon, ipinahatid ko ang mensahe kay Teniente Luis Traviel de Andrade upang maging tagapagtanggol ko sa hukom at pinaunlakan niya ang aking hiling. Gobernador Polavieja, naririto ang mga argumento laban sa kaso ng nasasakdal na si Jose Rizal. Si Rizal ang nasasakdal. Ikaw ay pinaparatangan ng sedisyon, rebelyon at pagbuo ng illegal na asosasyon. Katumbas nito ang habang buhay na pagkakakulong, patmatayan, at multa na 3,000 pesetas. Walang katotohanan ang mabinibintang sa akin. Una pa lamang na sinabihan ako ng Pio Valenzuela sa binubuo nilang katipunan, ako ay taliwas na sa rebilyong ito. Wala rin sa aking kaalaman ang paggamit nila sa aking pangalan. At kung ako isa sa kanila, nakatakas na sana ako nung ako'y nasa Singapore at hindi na dapat ako nagpatayo ng bahay sa dapitan at nanirahan ng ilang taon doon. Walang ebidensya sa iyong mga sinabi. Hindi sapat na depensahan mo ang iyong sarili. Jose Mercado Rizal, ang nasasakdal ay napatunayang nagkasala laban sa kasong rebelyon, sedisyon at pagbuo ng ilegal na organisasyon. Ikaw ay hinahatulang barilin sa Bagong Bayan sa umaga sa ika-30 ng Disyembre. Ano mang gawin kong paglalatag ng argumento katulong ng aking tagapagtanggol, ang korte ay patuloy akong inakusahan ng mga paratang sa akin. Farewell, my adored country, region beloved of the sun, pearl of the Orient Sea, our lost Eden, departing in happiness. To you, I give the sad remains of my life, and had it been a life more brilliant, more fine, more fulfilled, even so, I would have given it willingly to you. Others are giving you their lives on fields of battles, fighting joyfully, without thought for the consequences. How it takes place is not important. Cypress, laurel, or lily, scaffold or battlefield, in combat or in cruel martyrdom, it is the same as demanded by country and home. I am to die when I see the heavens grow vivid, color in the sky, at last announcing the day. If color be needed to embellish your dawn, shed my blood. At that perfect moment, let it flow and be enhanced in the reflection of your dawning light. Un ultimo pabor, hayaan niyo kung harapin ang mga babaril sa akin. Imposible! Di maaari! In the name of the King of Spain, anyone who raises his voice in favor of the criminal will also be executed. Ready! Load! Hey!
Consumatum est! Fuego! Tanggapin ang hamon. Buhay mo man nang siyang nakataya. Lumaban at bumangon. Walang abot kapag nakahiga. Sumalungat sa alon. Kahit manulat lang. Mga letra sa papel na isinulat, aking mga saloobin na binubuhat, habang lumulusong sa kumunoy at maiahon ng bayan nag-around sa apoy. Aking ina, kumusta ka na? Sa'ki wag kang mag-alala. Kahit ako'y nawalay sa'yo, ang nais ko ay malaman.